pagkatapos nito ay napag-alamang-alam na o naganap na ang lahat ng bagay. At upang matupad ang kasulatan, ay kanyang sinabi na uuhaw ako. Because of suffering, ramdam ni Jesus na siya'y uhaw. Hindi uhaw sa kanyang paghihirap, kundi uhaw sa kanyang pag-ibig. Hindi lang sa mga banal, kundi sa mga makasalanan. Matatawag po natin ang word of suffering heart. Kaya marami sa inyo ang nakaranas ng ganong klaseng suffering. May mga suffering sa karamdaman, may mga suffering sa bulsa, may mga klaseng suffering sa kung ano-anong sakripisyo at mga tiisin, lalo tigit sa mga pagsubok sa buhay. Tanging Diyos ang siyang nakapapatid ng ganong klaseng kauhawan. Tayo mga mananampalataya, ang ating puso ay uhaw sa pagmamahal ni Kristo. Uhaw tayo sa ating pagsamba sa Panginoon. Ikaw katuwang, gaano mo karanasan ang pagkauhaw sa pakikinig ng mabuting balita? Paano mo maranasan to? May humuhugot ba ng lakas para gawin ito? Salaminin natin ang ating buhay espiritual sa pamamagitan ng ganong klaseng kauhawan. Kauhawan na hindi dinadaan sa ganong klaseng salapi, kundi kauhawan sa pagmamahal ni Kristo at kauhawan sa kanyang pagmamahal. Hello po at magandang pagbati sa inyong lahat sa oras na ito. Ako po ay si Nancy Bocalan at ako po ang napili na sa oras na ito ay makipag-share ng salita ng ating banal na si Jesucristo noong siya ay nasa krus, at nakaatang po sa akin ang ikapitong salita niya bago siya mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nagpapasalamat po tayo sa ating banal na Espiritu at sa Amang Diyos sa oras na ito na dapat nating alalahanin ang kahalagahan ng ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus, na mga 2,000 years ago ay doon po siya nagkaroon ng kahirapan at nagkaroon siya ng experience na dumaan sa mga sufferings, at ito po ay sa kadahilanan na binigyan siya ng isang purpose at kahulugan or kadahilanan kung bakit siya pinadala dito sa earth, ay para hindi lamang po mailigtas ang tao na makarating sa langit, kundi tayo ay magkaroon ng buhay na may kapayapaan at buhay na may kaayusan dito pa lamang sa lupa. At ito ay mararanasan natin dahil nga po sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kinumpleto po niya at kanyang finulfill ang kanya pong assignment at yung kanyang reason and purpose of becoming the flesh of the Father, na siya ay salita ng Diyos na nagkatawang tao. Kaya po sa oras na ito ay atin pong buksan ang ating mga banal na kasulatan at basahin po natin yung sa ikapitong salita ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay matatagpuan sa Juan versikulo 19, at ang versikulo po ay actually chapter 19 verse 29. Actually po, let me just see. Actually balik po tayo doon sa 28 para po mabasa natin yung kanyang sinalita doon na siya po ay nauuhaw.
At bago po natin ito basahin ay sige po tayo ay manalangin at ating i-honor na sa lahat ng oras na tayo ay nagbubulay-bulay at nagpapalitan ng mga karunungan at ang anointing ng Holy Spirit ay mapa sa atin dahil siya ang pinaka-author at siya rin po ang pinaka-source ng lahat ng ating lakas, lahat ng ating mga karunungan, ang wisdom, ang knowledge at understanding po ay mula sa ating banal na espiritu na kasama po natin ngayon dito at nasa sa atin, sa bawat isa natin. Kaya banal na espiritu, salamat. Holy Spirit, we thank you for being in us and residing in us. Thank you, Holy Spirit, na ginawa mo kaming malinis, na ginawa mo kaming karapat-dapat, according to your word, na kami ay napatawad at nalinis na ng iyong declaration. Hindi lang sa declaration, kundi dahil din sa iyong anak na, amang Diyos na sa iyong anak na si Jesus Christ. By the blood of Jesus ay tayo ay nagkaroon ng kalinisan. So, ngayon po ay basahin natin ang verse 28. Ang sabi po doon, basahin ko po sa English and then basahin ko din po sa Tagalog. Ang sabi po doon sa English ay, after this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, he said, I thirst. Napakaganda po nitong verse na ito, no? At sa Tagalog ay ito po ang nakasulat. Ang sabi po doon ay, pagkatapos nito, pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na nga, upang matupad ang kasulatan ay sinabi, nauuhaw ako. Napakaganda po no na sinabi niya na nakita na niya at alam na niya na naganap na yung mga nakasulat noon pa doon sa Old Testament, sa Lumang Tipan ay mayroon ng prophecy. At mayroon ng mga nakatakda at nakasulat na panahon doon na nagde-describe kung ano ang daraanan ni Jesus Christ doon sa New Testament at sa New Covenant. At lalo na nga, no, yun pong suffering and yung pong death on the cross. Pero kailangan pong matapos yung kanyang tungkulin na malagpasan niya ang suffering at malampasan din niya ang cross. Dahil sa paglampas niya sa cross ay doon siya mabubuhay na maguli na magkakaroon siya ng resurrected body at magkakaroon siya ng resurrected spirit and life na kung saan ay tayo ang tagapagmana at tayo ang mga beneficiary noon. Dahil ang pagkamatay ni Jesucristo sa krus ay ito ay patunay na siya ang sumagip sa atin at ipinagpalit niya yung buhay niya para maging ito ay buhay natin. Dumating si Jesucristo at siya ay namatay sa krus upang tayo ay masagip at ma-save tayo at ma-rescue tayo hindi lang sa eternal death, kundi dito rin sa panahong ito na dinaraanan natin. Na mayroon ngang paghihirap, subalit ang tunay nating katayuan ay yung ayon sa nakasusulat, na tayo ay already redeemed at mayroon na tayong eternal life at kailangan nating ipagpatuloy na ipasamuhay, na isapamuhay ang life that is eternal and the life that is saved and being saved at para magpatuloy ang buhay natin hanggang sa walang hanggan. Na ito ay maging consistent base sa nakasulat doon sa banal na kasulatan. So, napakaganda dahil bago niya sinabi yung siya'y nauuhaw, kung iisipin natin ay para bang may kulang pa. Hindi pa nagampanan ni Christ yung dapat niyang gampanan at gawin. Dahil bakit kailangan pa niyang sabihin na ako ay nauuhaw? Dahil kung alam pala niya na nagampanan niya na ito, bakit mayroon pang isang word na babanggitin siya na ako ay nauuhaw? Ito ay hindi symbol na meron pa siyang kakulangan, kundi ito ay symbol lamang na
mayroong bagay na gusto pa siyang ipahayag sa atin. Na ang kahulugan at ano ba ang value at importance ng salita niya na I thirst. Unang-una nga po ay dapat nga na ito ay banggitin dahil ito nga ay nakasulat sa Old Testament at ito ay isa sa mga witness at sa mga assurance na siya nga ang banal na Jesucristo. Dahil kung ano yung nasulat sa Old Testament na pagdaraanan niya at mga gagawin niya, ayun din ang magaganap sa New Testament. Kaya ginaganap niya yung nakasulat doon sa Old Testament. Yun ang una. At ang pangalawa ay tunay na ako'y naniniwala na siya nga ay nauuhaw doon sa physical na level. Sino ba naman ang hindi mauuhaw? Na nasa krus ka at ikaw ay nakapako at hindi lang sa nakapako. Dahil ako po ay mayroong medical background, kapag po nakapako at ikay pinapawisan, ikaw pa ay dinudugo, maraming lumalabas na fluid sa katawan ni Jesus. Ang mga fluid na plasma galing sa kanyang blood circulation ay lumalabas, kaya nagkakaroon ng imbalance sa kanyang physical na katawan. At lalo na yung siya ay pagpawisan. Kapag pinagpapawisan ng isang tao, may mga chemicals at may mga minerals na lumalabas. Kaya ang katawan ng tao ay natural lamang na mayroon itong natural tendency na magkaroon ng need. Ang ibig sabihin din dito na sinabi ni Christ na ako ay nauuhaw, makikita natin na dito ay isang simbolo na tunay na pinor out na niya ang kanyang blood for the sins of man. Tunay na piniga na siya talaga ng lahat ng mga bagay na dinedemand sa kanya bilang isang human being at bilang simbolo rin ng kanyang banal na dugo na kinakailangan na magkaroon talaga ng pagbubuhos ng kanyang dugo, pagbubuhos ng plasma at body fluid niya dahil ito ay sumisimbolo din sa spiritual water and spiritual blood. Kaya nung sinabi niyang nauuhaw ako, ay ipinakikita niya na siya ay tao na may pangangailangan hindi lang sa spiritual kundi sa physical din. Ganon din sa atin na kung tayo ay totally na surrendered and giving life to Jesus Christ, na dumaan man tayo sa paghihirap na halos ang buong buhay natin ang ialay na natin, ang ibig sabihin yung dugo, life is about blood. Blood means life. And blood contains fluid. And the fluid is the plasma and the clear water. Kaya there is a need. Ibig sabihin, may pangangailangan ang tao na kung siya'y namamatay sa physical, ay kailangan niya ng physical na water or fluid. Or kung siya ay may panghihina. Subalit tingnan din natin sa spiritual understanding na kung tayo ay spiritually dead, wala tayong banal na dugo ng ating Ama na siyang lumikha sa atin, kailangan nating uminom at tanggapin ang drink of the blood of Jesus at yung living water of the Holy Spirit. Pero hindi ito literally na diinumin natin ang dugo ni Jesus Christ and the drinking of the living water. Ito ay spiritual. So kailangan din natin na bilang mga namatay na sa kasalanan, bilang mga namatay na nakasama ni Kristo, kasi yung identification is that we also are in the state of Jesus, that He died and we died, He resurrected and we resurrected. Kaya doon po sa time na mayroon tayong pangangailangan ng buhay, which is symbolized by water, which is life, kailangan po natin ng tubig para tayo mabuhay, kailangan natin ng dugo para tayo mabuhay, ipinakikita po dito sa sinabi nito ni Christ na tayo man ay mayroong pagkauhaw.
Ang mga tao sa mundo ay lahat po ng hindi pa nakakakilala at tumatanggap kay Jesus Christ spiritually ay meron silang pagkauhaw. Meron silang hinahanap na hindi man nila ito gusto, subalit ito ay necessary. Necessary na spiritually ay magkaroon ng buhay at satisfaction ang spirit ng tao. At yung satisfaction na yon ay mapupunan lamang ng spiritual blood and living water by the Holy Spirit through Christ Jesus. Kaya yung mga tao po ngayon na hindi nakakakilala at tumatanggap kay Hesukristo bilang water and blood, ay hindi ganap ang kanilang mga buhay. Hindi ito ganap sa panahong ngayon at hindi rin ito magiging ganap sa pagdating ng eternal future. Kaya ang napakahalaga na sinabi dito ni Jesus Christ na I thirst, ay tayo rin na magkaroon tayo ng kaunawaan at awareness na mayroon tayong pangangailangan na ang makaka-satisfy at maka-fulfill lamang nito ay ang spirit ni Hesukristo. Na tayo ay magtiwala, na tayo ay maniwala, na ating ipagpalit at ibigay nga ang buhay natin at kunin natin ang buhay ni Christ na iyon na ang ating isasapamuhay dito sa mundo. Napakahalaga po nito ng death of the cross at yung suffering niya on the cross. Magbibigay ito ng liwanag sa atin na hindi lang siya physically nagkaroon ng sakit at paghihirap sa katawan, kundi mayroon din siyang sorrow. Kaya nga sabi niya sa Old Testament, he is a man of sorrow. Kasi dinala niya rin spiritually ang sorrow ng all mankind. Kaya may symbolism yung I thirst. Kasi yun yung nagsisignify sa water. And bakit ba napakahalaga ng water? Dahil po tayo, sabi ko nga, medically, ang katawan po natin ay 70 to 80% water. At kapag nga po ito ay nakulangan ng water, nagkakaroon tayo ng dehydration at magkakaroon tayo ng premature death. So si Jesus Christ, ang sinabi niya, I thirst, ay dumadaan na siya doon sa transition ng kanyang separation sa physical body into the spiritual level na siya dahil nagkakaroon na ng mga effects sa katawan niya yung paghihirap niya doon sa cross na hindi nga lang siya marami siyang mga aches and pains at sabi ko nga yung dugo lamang pag nawawalan ka ng dugo talagang nanghihina ka na, nagkakaroon na siya ng anemia, parang nagkakaroon na siya ng blood loss at water loss. Kaya ito ay symbolism lamang na nagpapakita na hindi lang po tayo talaga nabubuhay dito sa katawan lamang, kundi sa buhay na espiritual. At kung inaalagaan natin ang ating buhay na pisikal, kung tayo ay may tubig na siyang nagpapatid ng ating uhaw, mayroon din naman tayong buhay na espiritual na mayroon tayong pangangailangan na atin ding kailangang inumin itong spiritual blood at water through Christ Jesus. And then sabi nga ang sabi pa doon sa pagkasunod sa verse 9, sabi doon, now there was a vessel full of vinegar, and they filled the sponge with vinegar and put it upon hyssop and put it into his mouth. So, alam yung ginamit pa nila ay vinegar. Hindi pa nga ito tunay na tubig. At sabi, nilagay nga po ito sa kanyang bibig. At sa mga oras na yon ay kung tayo po'y uhaw na uhaw at vinegar po ang ating inumin, ay hindi po ito mapapatid yung pagkauhaw natin dahil iba po ang components ng vinegar. Kaya pag nakikita natin ano pong ginawa dito, ito po ay mga Roman soldiers. Yung mga Roman soldiers, ang binigay kay Jesus Christ ay vinegar. Pero ang nakikita ko po dito na symbolism is nothing can really satisfy or mako-quench yung ating thirst
unless it is the right fluid or the right kind of drink ang ating matatanggap. Dito, vinegar ang binigay kay Jesus Christ. Pero, I don't know kasi nilagay lang po sa mouth niya. Wala pong nakalagay dito na ito ay ininom niya at sinipsip niya at maari pong ito ay nilasahan niya dahil na kasi vinegar yung binigay sa kanya at nilagay po sa kanyang mouth. So, ito po ay kanyang nalasahan. Kaya makikita natin na ano ba itong symbolism nito? Na yung works of man, ito ay effort ng Roman soldiers. Effort ito ng Roman soldier by his ways, kung ano yung meron siya, yun ang binibigay niya kay Christ. Hindi alam ng Roman soldier na he really needs the water. So, ganun din tayo ng mga tao. Sometimes, God is asking something from us, pero ang ibinibigay natin sa Kanya ay hindi yung hinihingi niya at nire-record niya sa atin. Kumbaga, may mga sarili tayong gawa, may mga sarili tayong programa, may mga sarili tayong ritual at mga bagay na ginagawa na ang akala natin ay ito ang tunay na maka-please sa Father, ay hindi naman pala. So, wag nating bigyan ng vinegar ang Father kung ay naas niya sa atin ay fresh water. So, hindi magkakaroon ng tugma na hindi pa rin ma-fulfill yung demand or yung command ng Father kapag nag-a-ask siya sa atin of something else. Pag nag-a-ask siya sa atin of our time, and then ang binibigay lang nating time sa Kanya is, the time that's left over from us, yung time na para bang yung time lang na pwede nating isiksik siya, ay maaring hindi ito ay pleasing sa Father. So, maybe Jesus Christ or God the Father or the Holy Spirit may be asking something of us that is rightful to know from Him. Kaya, important din dito na may relationship tayo talaga kay Jesus Christ at sa Father. Kasi, pag siya'y nagsalita na ng something from us, that He needs from us, ay kailangan maintindihan natin ano talaga yung tunay niyang pangangailangan. Dito, yung Roman soldier, wala siyang relationship kay Jesus, Kasi, nung sinabi niyang, I thirst, ay ito ay vinegar na lang ang binigay sa kanya. Pero kung may relationship siya, maaring siya ay ano ang kailangan mo, ano anong inumin or anong inumin ang kinakailangan mo ngayon Jesus Christ, anong inumin ang gusto mo ngayon. 'Di ba minsan kapag yung mga prisoners pag nangangailangan sila pag last meal, may mga nire-require sila sa last meal na gusto nila steak, gusto nila ito. And this time, para bang si Jesus Christ ay parang last drink na rin niya, So, kaya lang, dahil nga ang Roman soldier ay yun ang kinasanayan niya, yun ang mayroon sila, ay yun ang binigay kay Jesus Christ, which is vinegar. Which is, I believe na hindi talaga ito pumatid sa kanyang pangangailangan. Pero another side of the story with that ay marami tayong matututunan na lesson dito sa sinabi ni Jesus Christ na I thirst. Maaaring sinasabi niya sa atin, I thirst for your time. I thirst for your fellowship. I thirst for your praise. I thirst for the time that you are reading my word. I thirst for this thing. So, maaaring sa oras na ito, ay ilagay po natin, maaaring spiritually, ay ano ba tong sinasabi ni Jesus Christ sa atin ngayon? What is He thirsty about? That He is wanting from us or asking us to give to Him. That way, we can continually develop our relationship with Him. And so, diyan po tayo nagtatapos at salamat po sa lahat ng mga nakinig. God bless you po na tugunin nga po natin ang salita ng banal na Espiritu doon po sa salitang I thirst. At kailangan din po natin na tayo ay mayroong pagnanasa na atin rin pong mainom at masustain po tayo ng living water, which is the Holy Spirit and the blood of Jesus, na tayo man ay magkaroon ng tunay na life at hindi tayo spiritually dehydrated. Kaya let us spiritually be hydrated by the blood of Jesus, by the living word, and also by prayer, by fellowship, and a lot of things na maaaring marinig natin directly mula sa Kanya, na pag tayo ay mayroong meditation at quiet time, ay doon natin tunay na
na maririnig. Ano nga ba itong sinasabi ni Jesus na items? God bless you all po at salamat. Maraming salamat, Banal na Espiritu, at ang iyong salita ay iyong in-nurture na kami ay lumago, na kami ay magkaroon ng understanding, na lalo pa nga kaming patuloy na laging naghahanap at lagi ka namin binibigyan ng panahon sa mga oras na kinakailangan namin, Panginoon, hindi lamang ang iyong commands at instructions, kundi doon sa panahon na makapagbibigay kami ng joy at ng kalakasan para sa iba. Kaya Father and Jesus Christ, we drink of your Spirit right now. We consume you in our spirit so that we can flow like a tree that is planted by the river of living water. God bless you po and see you. I love you all. Thank you so much. Ikaw ang ating kalakasan, hirap na kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya, pagkat alam kong nariyan ka. Lagi kong kasama. Sa puso ko ay may ligaya, pagkat alam
buhay ko, Ama.